Magandang araw po muli sa inyong lahat. Meron pong isang kwento tungkol po sa isang lalaki na palaging nagdadasal at nananalangin sa Diyos. Sabi po niya, "Lord, please speak to me." Bigla daw umawit yung isang ibon, pero hindi niya pinansin. Sabi ulit nitong lalaki sa kanyang dasal, "Panginoon, kausapin mo naman ako." Bigla daw pong kumulog, pero hindi daw po pinansin nitong lalaki. Sabi po muli nitong lalaki, "Lord, show me a miracle." Bigla daw po, merong bata, isang sanggol, pinanganak sa kanyang barangay. Pero hindi daw po niya pinansin hanggat sinabi po nitong lalaki, "Lord, touch me." Bigla daw po merong dumapo sa kanyang isang paru-paro sa kanyang balikat. Tinaboy niya. Ang tanong, talaga bang naging tahimik ang Diyos at hindi siya sumagot sa panalangin nitong lalaki? Mga kapatid, minsan hindi tayo naniniwala, hindi dahil walang ginagawa ang Diyos. Hindi tayo naniniwala kasi iba ang ating inaasahan at hinihintay na sagot galing sa Diyos. Ang sabi ni Jesus sa ating nabasang ebanghelyo, "Unless you see signs and wonders, you will not believe." Meron naman talagang ginagawa na kamangha-mangha ang Diyos. Ang problema lang, hindi tayo nakikinig at tumitingin ng mabuti. Maganda po ang kwento na ating narinig. Pinapakita po dito kung paano kumikilos ang Diyos. Na kahit na sa kanyang salita, meron siyang ginagawa. Pansinin niyo po, hindi daw po pinunta ni Jesus yung bahay nung batang may sakit. Hindi daw po siya sumama dun sa ama itong batang may karamdaman. Sinabi lang daw ni Jesus, "You may go, your son will live." At sabi po ng ating mabuting balita, the man believed what Jesus said to him, and he left. Mga kapatid, ito po ang tunay na pananampalataya. Hindi ka talaga naniniwala sa Diyos kapag naghihintay ka pa ng mga signs at tanda, di po ba? Hindi ka talaga naniniwala sa Diyos kung naghahanap ka muna ng milagro at ng himala. Ang salita ng Diyos ay sapat na para gumawa ng milagro, para gumawa ng himala para sa iyo. Amen? Faith is believing before you see. Faith is seeing more than what your eyes can see. Ang opisyal po dito sa Ebanghelyo, naniwala daw sa salita ni Jesus. Kahit na hindi pa niya nakita yung milagro, kahit na hindi pa niya nakita gumaling ang kanyang anak, pero umuwi siya agad. Ano ang daladala niya? Walang iba o hindi ang kanyang pananampalataya at tiwala kay Jesus. Can you do the same? After attending this Mass, do you go home, going about your day, only bringing with you the faith in Jesus' words? At sabi po sa ating Ebanghelyo, habang daw po naglalakad itong ama pauwi, sinalubong daw siya ng mga alipin. Sabi nila, "Buhay po ang anak niyo." At nalaman daw niya yung oras na kung saan bigla gumaling yung kanyang anak. Yun din ang oras na kung saan sinabi ni Jesus na hindi mamamatay, nagagaling at magiging malusog ang kanyang anak. See the power of God's Word. The power of God's Word is instant. It is effective. It is powerful. Kaya nga po mga kapatid, tandaan niyo po, one word from God can change everything. Minsan tayo ginagawa na natin ang lahat. Pinapatay na natin ang ating sarili. Sinakripisyo mo na lahat ng iyong pinagpaguran. Nagbayad ka na pero wala pa rin nangyayari. Kasi hindi naman ikaw ang nakakapangyari ng lahat. Isang salita mo lamang, Panginoon, magbabago ang lahat sa buhay namin. Kaya mga kapatid, ito po ang tanong ko sa inyo. May pinagnadasal ka ba ngayon? May hinihiling ka ba sa Diyos? Ano yan? Kalusugan para sa pamilya mo, sa asawa mo. Hinihiling mo na lumaya na yung iyong anak sa piitan. Pinagdarasal mo sa Diyos na sana magbago na yung anak mo sa bisyo. Baka nagre-request ka ng peace of mind, kapayapaan sa iyong puso. Baka iniisip mo, "Lord, bakit parang walang nangyayari? Ang tagal ko nang lumalapit sa iyo. Tagal ko nang nakikiusap sa iyo. Pero bakit tahimik ka pa?" Tandaan niyo po mga kapatid, God is working even when you cannot see it. May ginagawa ang Diyos kahit na hindi mo nakikita. Amen? Meron pong isang nanay, pumunta po sa pari, umiiyak siya. Sabi po nitong ina, "Father, pagod na po ako na magdasal.
may sakit po ang aking anak. Araw-araw naman po, nagsisimba ako, nananalangin ako, nagro-rosaryo ako, nagnunubina ako, lumalakad pa nga ako nakaluhod, papalapit sa altar. Pero parang bakit walang nangyayari? Tinanong daw po siya ng pari, sabi, naniniwala ka ba na mahal ng Diyos ang anak mo? At sumagot naman daw po itong ina, sabi niya, Opo, Father. At naniniwala ka ba, mas mahal ng Diyos ang anak mo kaysa sa mahal mo siya? Napahinto daw po yung nanay. Hinulit po ng pari yung tanong, do you believe that God loves your son more than you love your son? Unti-unti daw po umiyak yung nanay. At sabi po nitong ina, Opo, Father, siguro nga. At sabi po nitong pare, kung gayon kung naniniwala ka, magtiwala ka. Hindi kailanman papabayaan ng Diyos ang mga minamahal niya. Kala lang natin, wala ang Diyos dahil nasasaktan tayo. Pero di ba, kahit naman kayong mga magulang, kailangan niyong ipabakuna ang inyong mga anak para hindi sila tabla ng sakit. Yung injection, masakit. Pero kailangan. It does not mean that when you are suffering, experiencing pain, that God is not there, that God does not love you. God loves you even in your suffering, even in your experience of pain. Believe that. Mga kapatid, magandang tandaan yan. Dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, hindi niya tayo papabayaan kailanman. Hindi man niya aalisin minsan yung sakit, pero hindi niya tayo pababayaan kailanman. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya ay hindi yung naniniwala ka lang kapag meron ng milagro o himala. Ang tunay na pananampalataya ay yung naniniwala ka kahit wala ka pang nakikita. Yung nagtitiwala ka kahit na hindi mo maintindihan. Yung umaasa ka pa rin kahit na huli na ang lahat. Tulad ng ama sa Ebanghelyo. Umalis siya, umuwi siya, at ang tanging hawak lang niya ay ang pangako at salita ng Diyos.